We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakawalang balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Sa kapistahan karong adlaw ni Senyor Santo Niño, gidagsa sa mga deboto nga gipadayag ang ilang debosyon ang Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague Foundation Incorporated sa Davao City nga nagsaulog sa ilang ika-56 nga anibersaryo. Ani ang report ni Argil Relator. Una pa man mag-alas 4:30 sa kadlawon nga mo'y gitakdang pag-abli sa The Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague Foundation Incorporated sa Matina, Davao City adlong Lunes. Taas na ang linya sa mga deboto ni Senyor Santo Niño nga buot makasulod sa shrine. Bitbit sa kadaghanan sa mga deboto ang ilang mga imahen ni Senyor Santo Niño. Gikan sa gikahimutangan ni ini, gibalhin sa karo ang imahen ni Senyor Santo Niño alang sa prosesyon palibot sa shrine compound na gisalmutan sa mga deboto. Ato sa presentasyon sa Holy Infant Jesus of Prague, gisayaw sab sa mga deboto ang ilang mga imahen ni Senyor Santo Niño nga lakip sa pagpadayag sa ilang debosyon. Gilinyahan sab ang pahalok sa imahen. Sagad kanila, sobra na pulo na katuig nga deboto. Mandaghan mag blessings nga siya gyud ang nagaano ba na ginahatag sa moa. So nagaano jud misaya naga-pray or Ang debotong si Crisel, halos tibuok banay ang kauban nga nisalmot sa aktibidad sa kapistahan. Dala ang ilang 7 ka mga imahen. Since katong nagkuanod ko kana nagipadamgo ko. Mo na nga mo na akong gihimo nga kuan devotion. Kung naaman mi mga kakulian, dili jud ingon nga kuan malampasan na. Sama sa naandan, matag oras doon ay ginapahigayon nga misa, gikan alas 6:30 sa buntag, hangtod na sa alas 5 sa hapon. Ang pinakaulahing misa, pangunahan ni Davao City Archbishop Romulo Valles. Sa matag petsa 15 sa Enero ang pista dinhi, agig paghinumdom sa enthronement rites sa imahen sa Child Jesus of Prague nga atong 1968. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Gidagsa sa mga deboto ang kapistahan ni Senyor Santo Niño de Bula sa General Santos City. Kapin kun kulang 200 sab ka fishing vessel ang bisalmot sa fluvial procession. Ano ang dugang detalye? Alas 4 pa lang sa kadlawon, dagsa na ang mga debotong Katoliko dinhi sa Santo Niño de Bula Parish sa General Santos City alang sa gipahigayong misa atong sa ika-46 nga kapistahan ni Senyor Santo Niño de Bula. Alas 6 sa buntag, gisugdan ang inland procession nga gisundan sa fluvial procession. Gikan sa amphibian, gibalhin ang imahe ni Senyor Santo Niño sa barko nga mo'y nagsilbing mother boat sa prosesyon. Gatusan ka mga fishing vessel ang misalmot karon sa fluvial procession dungan sa ika-46 nga kapistahan ni Senyor Santo Niño de Bula dinhi sa General Santos City. Gatusan sab ka mga debotong Katoliko ang misalmot sa prosesyon. Kung makita nyo sa likuran karon ana atong mga otoridad nga nagpatrolya aron nga masiguro ang seguridad sa prosesyon. Sumala pa, ana sa 200 ka mga fishing vessel ang misalmot. Sumala sa ubang mga deboto, importante alang kanila ang pagsalmot sa mga aktibidad sa kapistahan.
Importante siya bilang Katoliko. Mas mo strong siya kay makita nimo gyud ang tanan Katoliko nga naga-ano gyud sila, naga-celebrate gyud sila sa ingani. Dakong importante para sa ako kay naman dako mapagtuon ako sa Ginoo. Kada tuig jud may magkuan diri sa Santo Niño. Devoted jud me kanang para sa negosyo. Samo ang kay negosyante magud me. You know, every year it's an overwhelming feeling, an overwhelming emotion to see how the faithful ay patuloy pa rin na kumakapit sa pananampalataya sa Santo Niño. Hindi naman sa pagtingin bilang isang imahe lang, kundi tinitingnan din ng mga mananampalataya yung koneksyon ng Diyos sa tao, rather than seeing this as just a show, rather than seeing this as a yearly event, an annual event. It should be the beginning of a continuous movement to be closer sa ating Diyos. Nagsugod ang pluvial procession sa Barangay Bula padulong sa General Santos City Fishport ug pabalik sa Quintuna Park sa Barangay South nga milungtad og halos 2 ka oras sam. Pag-abot sa Barangay South, gisugat sa gatusan ka mga deboto ang imahe ni Senyor Santo Niño. Gani, iyahay sila og salo sa mga bulak nga gisambuag gikan sa amphibian kung diin sakay ang imahen. Taod-taod gipahigayon ang sinulog parade. Pipilasab ka mga deboto ang nagpapahid sa ilang dalang panyo sa imahen ni Santo Niño. Ang uban, dala-dala sab ang ilang imahen ni Santo Niño. Alas 10 sa buntag, nakabalik na sa Santo Niño de Bula Parish ang imahen. Sumala sa Coast Guard District Southern Mindanao, nagmalampuson ang aktibidad. We are very grateful because almost ng ating mga participants nag-abide dito sa ating safety protocols for the success of the event. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Usa ka security guard sa Cagayan de Oro City patay human nga malatayan og dump truck samtang nagbaneho sa iyang bisikleta. Driver sa mong truck gikustodiya na sa kapulisan og posibleng mag-atubang og kaso. Ani ang report. Dead on arrival sa ospital ang 56 anyos nga si Maximo Oga, security guard o residente sa Purok 11 Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Human nga malatayan og dump truck samtang nagbaneho siyang bisikleta sa Zone 4 Barangay Kugman. Ang insidente nahitabo pasado alas 7 sa buntag, diin sabay kuno nga naglatas ang biktima og ang dump truck sa palikong bahin sa maong dalan. Sigon sa investigasyon sa kapulisan, mitapad kuno ang bisikleta sa truck og dihang mimaniobra na sila paliko. Nasangit kini rason nga nalatayan sa ligid sa truck. Grabing samad ang nahiaguman sa biktima o gidala pa kini sa Oro Rescue 911 ngadto sa ospital apan patay na kini. Bike nga nagsubay tapad niya nga nag-occupy sa iyang right side portion. So moto pagliko diha nakabig yun dito nalatayan sa primero o sa atras niya nga ligid. Ang driver sa truck kasi Ambrosio Sevillano ana-ana sa kustodiya sa kapulisan. Matod niya wala kuno niya tuyua ang maong disgrasya. Katong hitabo sir wala gid mi nakabantay kahatog gikan tong tawo nga nagbike. Kaya nga akong nakitaan pagsulod sa crossing, katurang kuwan, itong mugawas ng auto ba. Hinay naging dagan ako, sir. Buot sab mangayo og pasaylo sa suspect ngadto sa banay sa biktima. Ang mensahe sa kanang tagtungod sa akong na-disgrasyahan, mangayo lang og pasaylo sila kay wala man muna itoyo ang disgrasya. Sa maong insidente, adunay mensahe ang kapulisan. Atog yung ibutang sa atong kalimpatakan nga og pananglitan magsubay taan ang dalan unya atong gidalang nga sakyanan or motor o bike ka dili gid ta basta-basta motapad or motapad o magsubay tapad ang mga dagko nga truck kay pananglitan og muliko na o mo maneuvered na o sudden stop dili ta mabantayan kay mubo ang atong sakyanan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gikumpirma sa pipila ka mga residente sa Barangay 74A sa Davao City nga giduulan sila sa mga personahe nga nagapangayo sa ilang pirma kalabot sa matud pa hinabang alang sa tupad. Apan susama kini sa gipapirma sab sa miaging semana sa laing barangay sa syudad
kalabot People's Initiative. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Ubay-ubay ka mga residente sa Barangay 74A sa Matina Crossing, Davao City ang miangkon nga aduna matudpay nagapangolekta sa ilang pirma alang kuno sa ayuda sa gobyerno. Pipila ka mga lumulupyo dinhi sa Barangay 74-A ang mipirma nang hinaot nga makadawat og ayuda nga ihatag matud pa sa gobyerno. Si alias Ariana, gihatagan og 5 ka stab nga adunay pangalan sa iyang mga kabanay. Human kini mipirma sa matud pa ayuda. Sa ayuda daw ko tong na mga voters number, sa presinto ang mga number ipangayo. O ingon nila kuan sa kuan daw to sana kalipayo atupad. Sa tupad daw to. Unya to nagpapirma ma'am, kaila ba to ninyo ma'am? Taga barangay, babae. Gani, pakyas nga maapil si alias Selina sa matud pa ihatag nga ayuda. Amo siling nga niingon nga kuan lagi daw papirma kay tupad. So ni try ko kuan nga pwede ba ko maapil? So ingon nila nga diri ba daw ko nagboto ko di man ko diri nagboto sama ako nagboto. Siya nga dili pwede kay ang kailangan daw nila diri jud daw nagboto. So gitry na ko nga pwede akong anak ko kay diri mo pud akong anak nagboto. Nga anak man pakaugma ni balik nga wala na daw kay hurot na daw iyang papel. Ang inahan niya si Olivia, mipirma na sab sa maong papel aron malakip sa matagan og gikaingong tupad program. Ano daw, ayuda daw to. Para sa kuan kanang sa mga tao. Tapos kuan ipapirma lang mi nya gikuhaan mig present kuan voters. Pero akong nabasahan dito murag lahi manggod. Kailan to ninyo ma'am katong nagpapirma? Yes, kailan ako. Taga diri lang. Sa kuan to siya, ano na siya auxiliary sa barangay. Gani gipakita nila sa GMA Regional TV ang stab nga gihatag kanila human mipirma. Susama kini sa hulagway sa nadawat sab sa pipila ka residente sa Barangay 76A sa Davao City sa miaging simana nga matud pa alang sab sa ayuda. Apano sa daay kini ka petisyon aron maamyendahan ang Article 17 Section 1 sa 1987 Constitution pinaagi sa usa ka People's Initiative Movement. Gipasabot sa Barangay 74A nga dili gikan kanila ang maong mando nga papirmahon ang mga lumulupyo. Kaya wala man koy orientation ni CAP. So ang nagkuan sa amo adiri nga patulang usa ka barangay police nga naa daw to papilapan nya na papirmahan. So nangutana ang mga taon sam na siya. Gisulayan sa GMA Regional TV nga makahinabi ang barangay police nga matud pa nagpapirma. Nagdumili kini nga moatubang sa kamera. Apan gibutyag niini nga napulo sila ka mga barangay police ang naglibot aron mangolekta og pirma sa Barangay 74A. Pagbaklaro niini nga dili matud pagikan sa barangay ang maong kamanduan. Apan sa usa ka individual nga nagpailang staff ni PBA Party List Representative Migs Nograles. Kung ma-justify na ay mga ana na pangpangilad, so na ay mga legal issues siguro ang pwede na to ipasok diya. So due process pa maghihapon na siya kung na ay mga legal issue. Kung mapamatud-an nga nagagamit og pondo sa katawhan sa paghatag og matud pa ayuda ang mga mipirma, posible nga makasuhan og paglapas sa Republic Act 3019 kun Anti-Graft and Corruption Practices Act ang nagpaluyo sa buong People's Initiative. Samtang, kamatigdan gihapon ang mga nakapaskil nga poster sa pipila ka kadalanan sa Davao City nga nagaingod nga Davaoenos are not for sale. Padayong ginakuhaan og pahayag si Congressman Migs Nograles kalabot sa maong issue apan wala pa kini mipagawas og pahayag. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang usa ka pahinante human naipit yang nadisgrasya ang gisakyang wingvang truck sa Marilog proper, Davao City. Patay diha dayon ang pahinante nga nailhang si Nardo Tungano. Diyang nadisgrasya ang gisakyang wingvan truck nga adunay kargang tahop sa Barangay Marilog proper alauna 20 Lunes sa kadlawon. Sa investigasyon sa Marilog Police, gilatas sa maong sakyanan nga gimaneho ni Romeo Monteverde, 40 anyos ang Davao Bukidnon Highway gikan sa Bukidnon paingon sa Davao City nga direksyon. Apan pag-abot sa pakurbadang bahin sa dalan, kalit lang misutoy paingon sa atubangan sa mismong barangay hall ang truck. Napagan pa ang duha ka barangay vehicle nga nakaparada atubangan sa barangay hall human nadaro sa truck. Nabirasab sa truck ang mga kable sa kuryente. Tungod sa kakusog sa impact,
Naipit sulod sa sakyanan ang driver ug pahinante niini. Apan diyang nakuha ang pahinante, gideklara na kining patay na. Gilayon sab nga gidala sa ospital ang truck driver. Ginapalawman pa sa kapulisan ng investigasyon sa maong aksidente. Patay ang usa ka barangay kapitan sa Dina, Zamboanga del Sur human kini gipusil sa mga sospek nga sakay sa usa ka girentahang sakyanan. Kapulisan dunay person of interest sa pagpamusil. Ani report ni Efren Mamak. Nagbuyod og naligo na sa kaugalingong dugo ang 64 anyos nga kapitan human kini gipamusil gawas sa mismong balay sa Purok Camilla Barangay Poblasyon Dinas, Zamboanga del Sur. Giila ang biktima nga si Modem Abu, kapitan sa barangay binuhatan sa maong lungsod. Matud sa Dinas Municipal Police Station, pagawas na sa balay ang maong biktima sakay ang yang motorsiklo. Dihang kalit kining gibanggaan og usa ka kotse dayon gipamusil kini sa mga sospek nga sakay sa maong sakyanan gamit ang usa ka M16 rifle una misibat. Nakaangko ng biktima og mga samad pinusilan sa likod nga bahin sa lawas og nawong hinungdan sa hinanaling kamatayon niini. Sa gipahigayong hot pursuit operation sa kapulisan, nahibaw-an nga nagrenta og sakyanan ang mga sospek. Na-recover kini human gibilin sa mga sospek sa usa ka bakanteng luna sa Purok 3 Barangay Bubuwal, San Pablo sa mismong probinsya. Dugang sa kapulisan, personal grudge ang hinungdan sa maong pagpamusil ug walay kalabutan sa away politika. Duna na say person of interest ang kapulisan kalabot sa krimen. Paghihiganti po. Mayroon na kaming suspect pero hindi ko lang maibigay ang pangalan kaya papayag kami ng kaso sa kanila. Personal na grudge yun, parang awayan noong unang panahon ba? Bali, parang anak yata yung doon, yung gumanti. Ang patayng lawas sa biktima, gilubong na subay sa tradisyong Islam. Padayon sab nga nanawagan og justisya ang kabanay sa biktima. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Usa ka babaeng negosyante ang gipusil samtang anak kini sulod siyang sakyanan sa Isulan, Sultan Kudarat. Personal grudge ginatanaw sa otoridad nga motibo sa krimen. Nagkadugo na samtang nasa driver's seat siyang sakyanan kining babae sa Barangay Calawag 1, Isulan, Sultan Kudarat. Nailan kini nga sa April Grace Dakutin, 30 anyos, usa ka negosyante nga taga Isulan, Sultan Kudarat. Sumala sa otoridad, pahawa noong takini sa ilang balay dihang kalit kining gipusil sa duha ka lalaki nga sakay sa motor. Samdan kini sa liog ug abaga, rason sa iyang hinanaling kamatayon. Sa karon wala matud pa nakahatag og impormasyon ang banay sa biktima kung doon na kinihulga sa kinabuhi una nahitabo ang pagpamusil. Apan sa pagpanubay sa kapulisan sa negosyo o uban pang makaila sa biktima, doon na sila ginaimbestigahan yung mga tao nga posibleng responsable sa krimen. May mga ginatanaw pa nga naman doon, may mga ginatanaw pa nga mga person. Personal siguro most likely, ma'am, ginatanaw na mga personal ilang business. Philippine Living Heritage Initiative tumong nga magpabiling buhi ang Filipino culture sa mga kabatan-unan nga bidako sa laing nasod. Tumong sa mga grupo nga magpabilin ang kulturang Pinoy bisan anaa sa laing nasod. Ani report. Mga kabatan-unang Pinoy nga bidako sa laing nasod, apan nagpabilin gihapon ang kasing-kasing ug huna-huna nga Filipino. Mao kini ang target sa the Philippine Living Heritage Initiative, usa ka non-profit organization nga nakabase sa Boston, United States. Sumala pa sa CEO ug co-founder nga si Myrish Kadapan Antonio, misyon nila nga palambuon ang kulturang Filipino bisan asa paman sa kalibutan. Ang aming adhikain or mission is to deepen Filipino identity and build thriving global communities through information and more knowledge on our history and our rich living heritage. Kabatan-unan nga nagedad og 14 ngadto sa 18 anyos nga dunay dugong Pinoy ang target sa Filipino Youth Leadership Program. Gawa sa mga online session, duna sa higayon nga maka-immersion o actual nga pagbisita sa nagkadiyang heritage sites sa Pilipinas. The first main place we visited, we were in Intramuros near Manila, and we visited Casa Manila. We learned about the early Spanish influence during colonization. One place we went in when we were in Manila was Emilio Aguinaldo's house. I thought that was one of my favorites because we
actually saw the place where it declared independence and waved the flag, and I thought that was really cool. I think for me, I really liked going to Masungi, where you could just really see all the nature and kind of be more in touch with what's outside the big city. Dako ang pagtuo sa foundation nga makatabang ang programa nga mahimo silang maayong tao o global leaders sa umaabot. The program can make themselves stronger leaders at parang get to know themselves better as Filipinos and at the same time gain friends all over the world. Sa mga aplikante o sa gusto makatuon sa Filipino Heritage and Culture, mamahimong bisitahon ang ilang website sa www.philippinelivingheritage.org. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. 5 ka mga high-powered firearms ang narecover sa kapulisan o kasundaluhan sa usa ka arms cache sa Talakag, Bukidnon nga gipanag-iyahan matud pa sa rebelding NPA. Sa tabang sa 2 ka mga former NPA rebel, gikalod sa kapulisan ug militar ang usa ka arms cache nga giingong iya sa rebuilding New People's Army sa Talakag, Bukidnon. Na-recover sa mong lugar ang 5 ka mga high-powered firearms, mga magazines ug mga bala. Sumala ni Area Police Command Executive Police Officer Police Colonel Ramil Montilla nga iya sa Northern Central Mindanao Regional Command SRC-5 among mga armas nga sagad nagalihok sa area sa Talakag, Bukidnon ug Lanao del Sur. Dugang pa sa mga opisyal nga dako kini og epekto sa rebelding kalihukan. Ilabi pa nga nagkagamay na lang kuno ang ilang puwersa. Samtang gitunulan sa PNP ug AFP og cash reward ang 2 ka mga kaning rebelde nga mo'y nagtudlo sa lugar. These successful concerted operations geared towards further weakening the capabilities of the communist terrorist groups in the area of operation for the eventual clearing of regions 10 and 13. May pagawas ug pahayag ang Bangsamoro government kanabot sa kontrobersyal nga performance sa Cebu Technological University sa Sinulog Festival 2024. Hinuon na nga nagpasaylo ang universidad kalabot niini. Ani ang report. Nahimong kontrobersyal ang cultural performance sa mga partisipante sa Cebu Technological University kung asa makita ang pagpasundayag sa kultura sa Muslim community. Apan kamatikdan ang paggunit sa saka partisipante sa imahen sa Santo Niño nga matud pa, dili alayon sa relihiyon o kultura sa Muslim community. Sa pahayag ni Basilan Representative Mujib Hataman, kinahanglang ginatunan una pag-ayo ang mga cultural performance aron malikayan ang mga sayop. Sumalat niya, wala say lehitimo o opisyal nga historical account nga nag-ingon nga gipaubos sa colonial rule sa mga Kastila ang komunidad sa Bangsamoro. Dugang niya, unta magsilbi matud pa kining leksyon aron maghimo og pagtuon kung buot ipakita sa performance ang kultura o tradisyon sa komunidad sa Bangsamoro. Hinuon na nga nagpasaylo ang CTU kalabot sa ilang gihimo og wala matud pa sila intensyon nga pagpangdaot sa relihiyon. Gihatagan matud pa nila og bili ang kultura ug mga relihiyon sa nasod lakip na ang Muslim community sa natampo niini sa Cebu City. Misaad sila nga mohimo og paagi aron dili kini masubli ug mahimo sab kining leksyon alang kanila. Abli sab matud ba sila nga magpahigayon og open dialogue aron mahimong usa ka inclusive ug respectful nga universidad. Sumala sa Bangsamoro government, giila daw nila ang interes sa mong contingent sa cultural practices sa Bangsamoro apan kinahanglang gisabot sab matud pa niini ang konteksto sa kultura sa Bangsamoro. Hinuon gidawat man nila ang public apology sa universidad ug nagmalaumon nga dili na kini masubli pa. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ikaduha nga Somaya Festival sa Tribong Obu Manuvo sa Davao City gisaulog. Pagprotekta sa kinaiyahan, gihatagan og importansya atol sa kapistahan. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Nagpakitang gilas ang mga tribong Obu Manuvo sa Tribal Games atol sa ikaduhang Somaya Festival sa Barangay Tambobong, Davao City, sama sa Karang. Doon sa ubang moderno nga padula sama sa basketball. Doon sa giandam nga games para sa mga chikiting.
Duna say arts workshop o games may kalabutan sa Philippine Eagle ug pagpreserba sa kinaiyahan ang gitanyag atol sa kapistahan kauban ang Philippine Eagle Foundation ug uban pang stakeholders. Kapin 160 ka mga bata edad 4 anyos hangtod 14 anyos ang nakisadya sa mga padula. Kining usa ka game, tagnaon sa mga bata ang kasagaran nga ginakaon sa Philippine Eagle, suot ang ilang Philippine Eagle costume. Nagbagitang gilas usab ang ubang chikiting sa ilang talento sa pagpinta. It will bring out creativity sa kada isa kay we know nga kaning mga bataan naapod sila'y potential, no? Nasa sila'y mabuhat. Si Lola Merlin nalipay para sa iyang 4 anyos nga apo. Nalingaw pod. Makaapil pod sila ko andere. Nang dula nila, makatanaw pod sila. Ginasaulog ang Sumaya Festival agig pagpasalamat sa kalambuan nga natagamtaman sa tribo. Kini nga tuig sa Enero, mo ni ang pagpasalamat sa tibuok ka tuig nga ang magbabaya naghatag og panalangin, naghatag og mga kadaugan o naghatag og mga harvest. Gani, oportunidad usab kini alang sa Philippine Eagle Foundation aron maedukar ang mga lumulupyo sa importansya sa pagprotekta sa kinaiyahan ug mapreserba usab ang ilang naandan nga kultura. Ang core jud ni kay education. So ato ang ginatuduan ng mga bata, labi na kaning mga indigenous kids, young kids, kung unsa ang ilahang tinuuhan, labi na kaning about sa conservation. Mo na kining atong gibuhat usa ka strategy para ang mga tao mismo, ang community mismo, ma-recall nila nga, uy, kini di atong kultura. Kini di ay dili di ni pwede hilabtan, kini di mutabang ta sa pag-protect niini. Kaya naman di ay ni, sa traditional man di ay nato ning kalihutan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Patay ang usa ka 16 anyos nga babae human na lumos dihang naligo sa usa ka baybayon sa Zamboanga City. Gideklarang dead on arrival na sa ospital ang 16 anyos nga babae dihang nalumos samtang naligo sa usa ka baybayon sa Purok 2, Barangay Talisayan sa Zamboanga City. Matud sa investigasyon sa kapulisan, naligo ang biktima kauban ang iyang lola ug ang iyang 16 anyos nga uyab sa mga lugar sa dihang naigo kini sa kusog nga balod. Gumikan sa Itabog, gidala ang maong biktima sa lawom nga bahin sa baybayon. Gisulen pa kini og luwas sa kaubanan apan naglisod sila, hinungdan nga nanawag na sila og rescuer. Humanang kapino sa kaoras nga operasyon, napalgan ang lawas sa biktima 20 kilometros ang gilayon gikan sa daplin sa baybayon ug wala nay kinabuhi. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan. 7 ka mga senior citizens sa Imelda, Zamboanga, Sibugay nga nag-edad 90 anyos kutob 95 anyos ang nakadawat og cash assistance gikan sa lokal nga kagamhanan. Nakadawat og tag 10,000 pesos ang 7 ka senior citizens nga sila si Carlito Bansalao, 90 anyos, Rosa Putas ug Baldomera de Guzman, pulos 91 anyos, Albino Oxina, 92 anyos, Sotero Brenyo ug Catalina Nelmida, pulos 93 anyos ug Constancio Algones, 95 anyos. Sila ang unang mga benepisyaryo sa bagong Municipal Ordinance No. 0134-2022 nga gipasa ni adtong miaging tuig, kung asa makadawat og 10,000 pesos nga cash assistance sa mga senior citizens sa lungsod nga nag-edad 90 kutob 99 anyos. Gawas pa kana sa 100,000 pesos centenarian gift gikan sa national government alang sa mga nag-edad 100 years old pataas. Mismong LGU ug Municipal Social Welfare Development ang bibisita sa balay sa mga benepisyaryo aron ihatag ang kwarta. Lakip sab ang birthday cake ug dugang kwarta nga pangpalit ug mga kinahanglan sama sa tambal ug pagkaon. Mga kapuso, magsugod na unya ang paggabidahang primetime drama series ni Ultimate Star Jeneline Mercado ug multi-talented actor Zian Lim nga Love, Die, Repeat. Istorya kini ni Angela nga karakter ni Jeneline Mercado kinsa na byuda human namatay niya bana nga si Bernard nga karakter ni Zian Lim sa usa ka car accident. Apan wala damhang nga mahimong hagit kang Angela ang aksidente aron mas taksiya sa maong time loop. Makalingkawas pabakaha siya ug maluwas gikan sa peligro ang iyang bana. At ang iyang world premiere sa Love, Die, Repeat unyang gabi 8:50 PM pagkahuman sa Black Rider sa GMA. Gawa sa Love, Die, Repeat, masaksihan na sab nato sugod unyang gabi ang intense nga eksena o mga eksena sa Asawa ng Asawa Ko. Nga pagabidahan sa high caliber actress nga si Jasmine Curtis Smith isip Christy ug kapuso total heartthrob Ray Cruz isip Jordan.
Pagtuyok ang istorya human nga makidnap si Christy sa rebeldeng grupo nga kalasag. Unsa ka ang mahitabo kaniya ug siyang bana nga si Jordan. Kanang angay natong atangan matagabi 9:35 PM sa GMA Prime. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa itong makapuso sa Mindanao. Ginagalantaw ka namo sa itong makapuso abroad. Parayon lang sa pagtutok sa malokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.